Itago mo ko sa pangalang Lisa. Nagkaroon ako ng partner before. Third cousin ko siya sa side ng tatay ko. Naging kami ng 2014. Nagsama kami ng 1 taon. And that time, naisipan kong mangibang bansa. Dahil alam ko na hindi niya ako kayang buhayin. Kasi nga bata pa siya. 17 years old siya that time at ako naman 18 years old. Walang sumusuporta sa amin. Kasi nga, hindi magkasundo ang both sides ng pamilya namin. Fast forward, napagkasundoan namin na mag-abroad ako para magkapera. At para rin sa future naming dalawa. Pumayag naman siya. Tandang-tanda ko pa. Nung inihatid niya ako sa bahay ng recruiter ko. Grabe yung iyak namin sa isa't isa. So ayun, umistambay ako sa Maynila ng ilang buwan. Hindi pa ako nakakaalis. Iba't ibang balita na ang nasasagap ko tungkol sa kinakasama ko. Ang chismis, may babae raw ito. Sa nanay at tatay ko nang galing ang balitang yun. Siyempre, hindi ako naniniwala. Iniisip ko, gawa-gawa lang nila ang storyang yun para masira kaming dalawa. Fast forward, nakaalis na ako, papuntang Damang. 4 days bago ako makuha ng amo ko. Mapapaliw ako kay iyak. Gustong gusto ko na umuwi. Sising-sisi ako. Bakit ko napagdesisyon ng mag-abroad? Napakahina ko pa naman. Yun ang narealize ko. Siyempre, may krisis kami. Kaya, nagawa ko mag-abroad. Tutol man ang nanay ko. Wala siyang nagawa sa desisyon ko. Kaya eto, 4 na araw bago ako nakuha sa agency ng mga Arabo. Pagkakita ko pa lang sa amo ko, bumati na ako sa kanya. Nagkamay kami. Kasi ganun sa amin. Ganun sa aming mga Muslim. Magkakamay kapag magbabatian. May kasama siyang bata. Sa tingin ko, binata. Teenager pa lang. Pero matangkad. Habang nasa daan kami, sinabihan ako ng amo ko na matulog muna ako. Dahil matagal-tagal pa ang biyahe. Nang oras na yun, hindi ako makatulog. Takot at kaba ang nararamdaman ko. Dahil baka masama ang ugali ng amo kong babae. Hanggang sa dumating na nga kami sa bahay nila. Nalula ako sa sobrang laki ng bahay nila. Sinalubong ako ng amo kong babae. Tinanong ako, "How are you?" Sabi ko, "I'm good. And how are you?" Hanggang sa nagsimula na siyang maghalongkat ng mga gamit ko. Itinapon niya ang mga pampaganda ko. Lipstick ko, powder ko, pabango, lahat ng gamit. Pangmukha ko itinapon niya. Pati cellphone ko kinuha niya. At ang sabi niya ay bawal daw gumamit ng cellphone sa bahay nila. Nang marinig ko yun, naiyak ako. Sabi ko, I need my cellphone. Paano na ako makakatawag sa amin? Marami na siyang sinabi, DJ Rocky, na hindi ko na maintindihan. Arabic? Hindi naman ako marunong masyado. Mag-English nga eh. Kaya kinaumagahan, nagkulong ako sa kwarto ko. Hindi ako nagtrabaho. Gusto ko nang umuwi. Para na akong baliw. Hanggang sa pumasok ang amo kong babae sa kwarto ko. Hinila niya ako palabas. Sabay dinuraan sa muka. At ang sabi niya, hindi raw ako makakauwi hanggat hindi ko na ibabalik ang pera nila. Yung perang ibinigay nila sa agency bago nila ako makuha. Isang araw, may isang Pinay na dumating sa bahay namin. Itago natin siya sa pangalang Ofelia. Katoliko. Magkapatid sila nung amo kong babae. Siya ang naging lakas ko that time. Pinayuhan niya ako.
para lumakas ang loob ko. At para matapos ko ang 2 taong kontrata ko. Tiniis ko ang lahat ng yun. Natapos ko ang 2 taong kontrata ko. Ang saya ko. Dahil makakauwi na ako. Pagod na ako eh. Pagod na akong magtrabaho. Buong bahay ng amo kong yun. Ako ang nagtrabaho. Pati pag-aalaga ng bata. Ako pa ang nagpalaki dun. Tamad kasi ang mga amo ko. Hanggang sa tinanong ako ng amo ko kung mag-e-extend raw ba ako o uuwi na ako. At ang sagot ko'y uuwi na ako. Dahil pagod na ako. Sa totoo lang, DJ Rocky, ay nangayayat ako sa pagtatrabaho ko ron. Then sabi ng amo ko, dadagdagan ko ang sahod mo, huwag ka lang umuwi. Kawawa naman kasi ang anak ko na pamahal na sa'yo. Huwag ka na munang umuwi. Nakumbinsin niya ako sa kagustuhan niyang mag-extend ako ng 1 taon lang. Naawa rin naman ako sa alaga ko na alam kong minahal ko na rin. January 20, 2017. Yun ang araw na biglang tumawag sa akin ang tatay ko. Kinausap ko sila at sinabi kong nag-extend ako ng 1 taon. Wala na silang nagawa, kundi tanggapin ang desisyon ko. Gayon din sa kinakasama ko. Tumawag din ako. Sinabi ko yun. Then gabi nun, ang alaga ko nakaupo sa isang sulok. Sabi niya, tara, syempre in English. Hanggang sa nahulog siya sa akin bigla. Alam mo yung pakiramdam na nagpasapo siya? Tapos niyakap ako. Nabigla naman ako sa ginawa niya. Nagpumiglas ako. Pero mas lalong humigpit ang pagkayakap niya. Para bang ayaw niyang bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Natakot na ako kasi parang iba. Iba ang pakiramdam ko. Naitulak ko ang alaga ko at umalis ako. Ipinagsawalang bahala ko lang yun. Then dumating ang Feb. Tumawag ako sa Pilipinas. Nangumusta ako ulit. Akala ko magiging masaya ako kasi makakausap ko na naman sila. Ang rason kung bakit ako nagtatrabaho. Ang pamilya ko na nasa Pilipinas, kasama doon ang kinakasama ko. Pero nagulat ako sa ibinalita nila sa akin. Sabi ng nanay ko, Liza, huwag ka mabibigla ha. Alam mo na ba? Alam mo ba kung anong nangyari? Pagkarinig ko noon, takot na takot ako. Kung ano-ano ang nasa isip ko. Baka may namatay, tatay ko, o kung sino man sa pamilya namin. Tumulo agad ang mga luha ko kahit hindi pa tapos magsalita ang nanay ko. Tanong ko, ano bang nangyari? At sinagot ako ng nanay ko na, ikakasal na ang kinakasama mo. Nang marinig ko yung DJ Rocky, parang baliw akong natulala. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Naubos na ang load ko. Nang hindi natatapos ang pag-uusap namin ng nanay ko. Nagpa-load ako uli sa amo ko. Sabi ko emergency. Niloadan naman ako agad-agad. Gabi sa Pilipinas at madaling araw sa amin. Tumawag ako sa nanay ko. Kinausap ko siya ng maayos. Kumalma ako para malaman ang lahat ng nangyari sa asawa ko. Hindi ko pala nasabi na unang nakauwi ang nanay ko sa Pilipinas. Nung 1 year na ako sa amo ko. Kasi natapos na ang kontrata niya sa amo niya. Hindi na niya ako nahintay pa. Galing siyang Riyadh. So ang daming kwento sa akin ng nanay ko na lagi raw siyang tumatawag sa amo kong lalaki para makichismis. Pero hindi nila isinasagot yung tawag ng nanay ko. Hanggang sa nagsawa na ang nanay ko. At sila na lang ang naghihintay ng tawag ko. Oo, DJ Rocky. Wala akong cellphone. Natapos ko ang 2 taon na walang cellphone sa amo ko. Tiniis ko yun. Kahit anong gawin ko ay hindi ako pinapauwi ng mga amo ko. Ang dami nilang rason sa tuwing uuwi ako.
Ayaw ko namang tumakas kasi natatakot ako na baka mapunta ako sa iba. Natatakot ako sa mga Arabo. Sumabalik tayo sa nanay ko. At dun sa kinakasama ko. At dun sa magiging asawa niya. Lagi silang nag-uusap. At lagi raw nagtatago sa mga tao. Isang gabi noon, pinasok daw ng kinakasama ko yung babae sa kwarto niya. At doon, may nangyaring hindi maganda. At dahil doon, hindi na makawala ang kinakasama ko. So napag-usapan nila na kailangan nilang maikasal dahil dalaga yung babae. Eh syempre, sabing mga Muslim, pwede naman dagdagan ng asawa. Depende sa lalaki. At para maniwala ako sa kwento ng nanay ko, ay hiningi ko ang number ng biyanan kong babae. Kinausap ko siya. Nagpaliwanag naman siya sa akin. Pero galit na galit ako. Sinubukan ko intindihin ang lahat. At ang sabi ko, ibigay sa akin ang number ng kinakasama ko at kakausapin ko. Ibinigay naman. Tinawagan ko, sumagot naman. Umiyak ako sa galit. And then, pinatay na niya ang call ko. Simula noon ay hindi na ako tumawag pa sa Pinas. Pati na rin sa nanay ko, hindi na ako tumawag pa. Lumipas ang buwan, nawawala na ako sa sarili ko. Hindi na ako makakain, hindi na rin ako makapagsalita. Lagi na lang akong tulala. Laging lutang ang isip ko. Naisip ko yung mga pangarap namin ng kinakasama ko. Siyempre, mahal ko pa rin siya. At nandun pa rin yung pangarap ko na gustong mabuo kasama siya. Sinira niya lahat ng yun. Then one day, nasa sulok ako ng kwarto ko nang makita ako ng alaga ko. Kukuha kasi yun ng damit niya sa kwarto ng kapatid niyang babae nang makita niya akong umiiyak. Tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko, wala. Then sabi niya, dahil ba ito sa asawa mo? Oo lang ang nasabi ko. Lumipas pa ang mga araw. Ganun pa rin ang asta ko. Para akong baliw na hindi makapag-focus sa trabaho. Gusto ko na mawala. Wala na akong gana sa lahat. Nagpa-plansya ako noon habang umiiyak na lumapit sa akin ang alaga ko. Tinitigan ako sa mga mata ko. Tinanong ko kung anong meron. Hindi siya nagsasalita. Lumapit pa siya sa akin at dumikit sa katawan ko hanggang sa pinilit niya ako. Ang lakas niya. Payat ako noon. Hindi ko siya kayang labanan. Hanggang sa nakuha niya ang gusto niya. May nangyari sa amin. Lagi niya akong ginagalaw kapag wala ang mga magulang niya. Kahit anong gawin kong iwas sa kanya, magtago, maglock ng pinto, ay nabubuksan niya ito. At ang lagi niyang sinasabi sa akin ay gustong gusto niya ako. Sabi ko, bawal itong ginagawa mo sa akin. Gusto mo ba na isumbong kita sa mga magulang mo? Tinawanan lang niya ako at sabi niya, kahit magsumbong raw ako ay walang maniniwala sa akin. Napaisip lang ako, oo nga no? Kung magsusumbong ako, paniniwalaan ba nila ako o hindi? At doon ako mas lalong natakot. Alam kong hindi basta-basta ang bansang ito. Na kapag nagsumbong ako, paniniwalaan ako. Alam kong mas lalo akong mapapahamak. Sa totoo lang, kapag nagkakasama kami ng amo kong babae sa kusina, gustong gusto ko nang isumbong ang anak niya. Kaya lang hindi ko magawa. Mas nangingibabaw pa rin ang takot at pangamba na baka ikapahamak ko kapag sinabi ko ang totoo. Lumipas pa ang maraming buwan, ay ganun pa rin ang ginagawa sa akin ng alaga ko. At unti-unti ay nahulog na ako sa kanya. Naging magjowa kami, DJ Rocky. Sikreto nga lang. At yun din ang naging dahilan kung bakit naka-move on ako sa nangyari sa akin sa kinakasama ko. Lumipas ang maraming buwan. Patuloy pa rin kami sa ginagawa namin ng alaga ko. Actually, naging magjowa na kami. Sikreto nga lang ang ginagawa namin. Siya ang dahilan kung bakit naka-move on ako agad sa nangyari sa amin ng kinakasama ko na kinasal sa ibang babae. Dumating ang araw
Nagkita-kita na naman kaming magkakatulong. Yung mga amo namin, magkakapatid, sa side ng babae. At meron akong kaibigan doon na itago natin sa pangalang Bella. Si Bella ay tubong Luzon. Sa kanya ko na ikuwento ang sikreto namin ng alaga ko. Gulat na gulat siya. Tinanong niya ako kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ko o kinukwento ko. At ang sabi niya pa ay, mag-ingat ka, baka mabuntis ka. Naku, patay ka talaga pa nagkataon. Sagot ko naman sa kanya, sus, di ako mabubuntis. Hindi nga ako nabuntis nang kinakasama ko, siya pa kaya. Hindi ako nakinig kay Bella. And then laking gulat ko rin nang sabihin niya sa akin na may nangyayari rin sa kanila ng amo niyang lalaki. Parehas kami ng sitwasyon. Ang pinagkaiba lang ay yung amo niya, yung nakaka-relasyon niya. At yung akin naman ay anak ng amo ko. Secret naming dalawa yun. At ayaw naming sabihin sa iba yun. Malapit na akong umuwi. Umuwi ng Pilipinas. Nang meron akong maramdamang kakaiba. Andiyan na yun, nahihilo na ako. Nasusuka ako. Ayaw ko yung amoy ng kusina. At lagi akong galit. At that time, wala sa isip ko na buntis ako. Irregular ako eh. Kaya alam kong hindi naman normal ang menstruation ko. Ilang buwan na lang uuwi na ako. Hindi na ako makapag-antay. Nagulong ako sa banyo. Doon ako umiyak na umiyak. Ilang oras hindi ako lumalabas. Alam na alam ng amo ko na gustong gusto ko nang umuwi. Tapos na ang 3 taon ko ron. Ayaw na naman nila akong pauwi. Nang magkulong ako sa banyo, natakot ang amo ko. At sinabihan ako na lumabas doon. Pupunta raw kami ng mall para mamili ng gamit ko. Sobrang saya ko noon kasi akala ko makakauwi na ako. Yun pala hindi. Nakabili na ako ng mga gamit pero wala pang papalit sa akin. Ang lungkot ko noon. Then one day, iba yung pakiramdam ko. Para akong nilalagnat. Sukang-suka ako. Hilong-hilo. So, sinabi ko to sa amo ko. Nagpahilot ako. Kinuhaan pa nga ako ng dugo. Wala namang matukoy. So, okay. Bumalik sa amin. Sa bahay ng amo ko. Hanggang sa patuloy yung pagdadrama ko. Fast forward. Finally, nakauwi na ako ng Pilipinas. Alam mo, yung iyak ako. Pagkatapak ko sa Pilipinas. Sinundo ako ng pamilya ko. Siyempre, hindi na nila kasama ang kinakasama ko. Masaya. Kahit gano'n na nangyari. 2 days pa lang ako noon sa bahay ng nanay ko. Nang biglang dumating ang kinakasama ko. Nakahiga ako, nakadapa ang posisyon ko, niyakap niya ako. Humingi siya ng tawad. Samantalang ako, ni isang patak ng luha wala. At habang yakap-yakap niya ako, nagbubunga nga ang nanay ko. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Natapos ang araw na yun na walang nangyari. Gusto raw niyang matulog sa amin. Pero hindi siya pinayagan ng nanay ko. Hindi muna kami magiging okay habang hindi pa naayos ang problema namin. Siyempre may asawa na siya. Naglilihi pa lang yung asawa niya. Pinauwi ko siya. Sabi ko, hindi pwedeng magsama tayo kasi may problema tayo na dapat ayusin. Lumipas ang 3 buwan, hindi kami nagkita. Wala kaming koneksyon sa isa't isa. In-enjoy ko lang buhay ko kasama ang pamilya ko. In-enjoy ko yung pera ko. Nakabili ako ng sasakyan at motor. At isang araw,
Nakahiga lang ako. Pakiramdam ko ayokong bumangon. Pakiramdam ko may sakit ako. Tapos parang nag-crave ako ng mangga. Yun lang yung hinahanap ko. Sa totoo lang, awang-awa nga sa akin ng pamilya ko dahil nakita talaga nilang nangayayat ako. At ang sabi ng nanay ko, dalhin na raw ako sa ospital. Nagpunta kami ng ospital. Tinanong ako ni Doc. Then sabi ng nanay at tatay ko, ganito ganyan, yung nangyari sa kanya. Tapos sagot ng doktor, kuhaan na lang daw ako ng blood test para matukoy kung anong sakit. Ilang oras bago malaman ang resulta, tinawagan kami ng doktor. Tinanong ako kung may asawa ako. Nagkatinginan kami ng nanay ko. Sagot ko naman kay Doc, opo, meron pero hindi kami nagsasama dahil sumakabilang bahay na siya. At nagulat si Doc sa sinabi ko. Dahil 3 buwan na raw akong buntis. Sabay ngiti. Gumuho ang mundo ko nang marinig ko yun. Ang tatay at nanay ko naman ay nagkatinginan. Nagtataka. Alam kasi nilang walang nangyayari sa amin ng asawa ko. At mas lalong wala akong lalaki simula nung makauwi ako galing abroad. Umuwi kami ng sobrang tahimik sa sasakyan. Nagsisitanungan ng mga kasama namin sa sasakyan kung ano raw bang sakit ko. Walang makapagsalita kahit isa. Dumating kami sa bahay, dumiretso ako sa kwarto at doon na ako humagulgol. Sinundan ako ng nanay ko. Kinausap niya ako, tinanong ako kung anong nangyari sa akin, bakit raw ako buntis. Umiyak lang ako ng umiyak. Kasi natatakot ako na baka bugbugin ako ng tatay ko. Pero mali pala ang akala ko. Sila ang naging lakas ko noong mga araw na hinang-hinana ako. Natanggap nila ang nangyari sa akin. At sinikreto namin yun sa mga tao. Ipinagtapat ko ng batang daladala ko ay anak ng amo ko. Hanggang sa malapit na ang araw ng pagtitipon sa barangay para magpag-usapan ng problema sa amin ng kinakasama ko / asawa ko. Napag-isipan namin na habang hindi pa dumarating ang araw na yun, gagawa kami ng paraan para mawala ang ipinagbubuntis ko. Kaya uminom ako ng kung ano-anong gamot na matatapang. Gamot na nakakalaglag ng bata sa sinapupunan. Ultimo pagpapahilot ginawa namin para mabilis mawala ang bata sa tiyan ko kasi bumubukol na. Halatang halata na ang tiyan ko. Nagpunta kami sa lugar ng nanay ko kasi may magaling raw namang hihilot doon. Nung hinilot niya, napasigaw ako sa sobrang sakit. Gusto ko nang umalis nung oras na yun. Ayaw ko na, sabi ko sa nanay ko. Tama na. Iyak ako ng iyak. Ang sakit-sakit. Dan nakala ko na wala na yung baby. Kasi malambot na ang tiyan ko. Nag-inom pa ako ng maraming soda para maalis na talaga. Dumaan ng ilang araw, hindi pa rin ako dinudugo. Umuwi kami sa lugar namin para doon naman magpahilot sa kakilala pa ng nanay ko. Hinilot na niya ako. Napansin ko, hindi naman sakit ang paghihilot niya sa tiyan ko. Normal lang. Hindi katulad nung isang babae na napasigaw sa sobrang sakit. Ayun. Kahit anong gawin namin, hindi pa rin ako dinudugo eh. Minsan nga sinusuntok ko na yung tiyan ko dahil sa sama ng loob ko. Pero wala pa rin. Naawa sa akin ang kuya ko at napagdesisyon ng huwag na lang ilaglag ang bata. Yan ang sabi ng kuya ko. Hinayaan ko na lang yung pagbubuntis ko. Hanggang sa dumating ang araw ng panghuhukom. Pag-uusapan ng problema sa amin ng asawa ko. Both sides sa family namin nagpunta sa barangay. Sa una mahirap-hirap dahil hindi nga magkasundo both sides. Hanggang sa natapos ang problema, nagkaayos kami ng asawa ko. Ang lungkot lang kasi naiisip ko yung baby ko paano na kung malaman nila. Nangihina ako. Dahil sa totoo lang ayaw ko na magkabalikan kami ng kinakasama ko, hindi ko na siya mahal. Pero yun eh. Yun ang napagkasunduan. 3 days siya sa akin. At 3 days siya sa second wife. Ganun ang setup. Eh syempre, matagal na hindi kami nagsama. Kaya nung araw na yun, sa akin siya natulog 3 araw. First time naming magtabi nun. Pero syempre hindi ako na-excite na may mangyayari. At habang nakahiga ako, hinahawakan ko ang tiyan ko. At ang nasa isip ko, patay talaga ako nito. Ano nang gagawin ko? Lumipas ang 3 taon at 3 buwan. Nandito ako ulit kasama ang asawa ko. Maniwala kayo sa hindi.
walang nangyari sa amin. Natapos ang isang araw, the next day wala pa rin nangyayari. Nag-open ako sa nanay ko kung bakit hindi ako ginagalaw ng asawa ko. Nakakapagtaka. Hanggang sa may inopen sa amin. May inopen sa amin ang nanay ko. At ang sabi niya, tanggapin mo man o hindi, ang importante ay masabi ang katotohanan. Magkakaanak na raw ang asawa ko sa second wife niya. Sumagot naman ang nanay ko. At ang sabi niya sa asawa ko, kayo na bahala kung tanggapin niyo rin itong katotohanan ito. Nabuntis si Liza ng amo niya doon sa pinagtatrabahuhan niya. May nabuong bata. Pagkasabi niya noon, umalis na ang nanay ko. Sabay iyak. Lumabas din ang asawa ko. Naiyak din siya. Walang imik. Maya-maya pa, hinalikan niya ako sa noo ko 3 beses. Akala ko susuntukin ako, pero hindi pala. At ang sabi, paalam at ingat ka palagi. Nakahinga ako ng maluwag nang nalaman niya na ang lahat. Alam kong masakit din para sa kanyang nangyari. Pero kailangan talaga niyang malaman ang totoo. At ito na nga. Buhay ang bata. Walang diferensya. Iniisip ko talaga baka nagkaproblema na o magkaproblema. Nag-aaral na siya. Daycare. Sa ngayon ay may asawa na ako. Pero wala kaming anak. Mag-4 na taon na kami dito sa Kuwait. Maayos naman ang amo ko. Mabait naman sila sa akin. At sa tatay ng anak ko, wala na akong pake. Hindi ko pa man naisilang ang bata. Sinubukan na naming kumontak sa kanila. Nanay ko pa ang kumausap dun sa amo kong lalaki. Nang ipagtapat sa kanila na yung anak nila ay ginalaw ako, hindi sila naniniwala. Paglabas daw ng anak ko, tawagan daw sila para isend ang picture. Pero hindi pa ako nanganganak, binlock na nila kami sa number at wala na kaming koneksyon dahil doon. Ang importante, nabubuhay kami ngayon ng maayos. Marami mang nangyari sa buhay ko. Ang mahalaga ay nalampasan ko lahat ng